Attorney Jennifer Reyes. Attorney Jen, magandang gabi po. Good evening, Good Attorney Jen. evening, attorney. Hi, magandang gabi po sa inyong tatlo at sa inyong mga viewers and listeners. Attorney Jen, hindi ganito yung inaasahan namin na na flow ng anong tawag dito ng impeachment trial. Akala ko personally merong emosyon dahil sa paghaharap. Medyo Pero ano sila hindi ngayon eh. Oo. Kalmado. chill Ano na po chill. yung assessment ninyo so far sa day 8? Dito sa day 8, no, patuloy na gumaganda yung proseso, yung ritmo, nagiging mas mabilis. And I Yeah. commend the impeachment court sa paggawa nila ng rule na yung mga interjections, no, ng mga senador natin ay dapat sa huli na. Meaning after the direct examination and cross-examination, para nga naman hindi wala yung focus doon sa mga sinasabi ng witness and ng mga counsel. So I commend them for that move kasi makakasave talaga yon ng time eh. Also, tama kayo, no? Medyo behave ang mga senator judges today. Siguro yung iba na-realize nila na mukha silang ewan sa mga statements nila or nagmumukha silang defensive. But today, I would like to commend actually yesterday, Senator Erwin Tulfo and today, Senator Raffy Tulfo. Kasi si Senator Erwin Tulfo, tama yung sinabi niya eh. Bawat segundo na natataliwas yung issue from the impeachment trial, it is also prejudicial and unfair to Vice President Duterte. Tama siya na kung may mga gusto kayong personal na ipaglaban sa sarili nyo, sa ibang forum nyo, sabihin yan. Because this is about the Vice President. Kay Senator Raffy naman, nagustuhan ko sa kanya kanina yung mga tanong niya na pinasimple niya eh. Ginamit niya yung common sense niya na naiintindihan talaga ng mga kababayan natin. Hindi yung parang nililito pa yung mga tao. Napaka-basic ng question niya, pero natumbok niya yung talagang sense ng issue dito sa Article 4, no? And si Senator Kiko Pangilinan din, I commend him. Tama yun, no? Tandaan natin, ang trust rating, iba yan sa betrayal of public trust. Hindi ibig sabihin na, for example, kahit 100% pa yung trust rating ng isang politiko, hindi po ibig sabihin nun and hindi na siya pwedeng mag-commit ng betrayal of public trust. So I commend those senators today and yesterday. Ano po kaya, Attorney Jen, yung na-establish dun sa pag-upo ni Director Matibag kanina? Well, na-establish to reiterate, no, na nasabi naman niya yung mga proseso na ginawa nila. First is yung pattern of violence, tinry nilang i-establish, kaya pinlay nila yung video na noong mayor pa si VP Duterte ay nanapak siya ng sheriff, di ba? Yung gravity or seriousness ng threat, kaya pinlay din nila yung mga naging pahayag ni Mr. Baste or Mayor Baste Duterte, the identifying character involved, yung capacity, yung kakayanan ng Vice Presidente na i-carry out or i-execute yung di umano'y planong pagpatay sa Pangulo, kanyang asawa at kay Mr. Romualdez, and the intention or motive. So yun yung naging meat ng testimonya ni Director Matibag today. So, speaking of yung mga pinaglaban ng PROSEC, ito naman yung pinaglalaban ng depensa kanina, Attorney Jen, ay yung fact na bakit siya yung kakausapin natin eh, hindi naman siya nakaupong NBI director ng time na yan. Tingin nyo ba nakapuntos ang depensa dito sa kanilang pag-push ng narrative na yan? To be fair, no, sa defense and especially kay Attorney Vinluan, to be fair sa kanya, maganda yung kanyang cross-examination kanina, no. May mga aspeto rin na nakapunto siya. For example, doon sa pirma ng asawa, 'di ba? Yes. Nakapunto siya doon for me na yung pirma ng NBI agent, alam mo, pero yung pirma ng asawa mo. Hindi, yeah. So things like those. Yun nga lang, eto na naman tayo. Doon lang ako medyo nasobrahan sa kanya. Though nagalingan ako sa kanya today, eto na naman yung irrelevant na nagpalabas siya ng trust rating ni VP Duterte na wala namang relation. So, yung tanong kunwari, kung natibag ba nila yung Matibag. credibility ni Director Matibag, it's too soon to tell. Tingnan natin tomorrow sa continuance kung mababasag ba talaga nila or matitibag yung credibility
ni Director Matibag. Good evening, Attorney Jen. Si Chicky Verhel po ito. Since nakita na natin yung 3 witnesses for grave threat, no? Si Kalilong, I forgot the other one. Si Lotto. Lotto. Tapos ngayon si Attorney Melvin Matibag, which is of course tomorrow, continuation pa kay Matibag. Yeah. Pero as of this point, you've seen most of it practically. Nabuo na ba yung kwento ng grave threat? Na established na ba yun na merong grave threat? Actually po, no, even without the testimony of Director Matibag, Sir Kalilong and Attorney Lotok were able, in my humble opinion, to establish all the elements of grave threats. Yung seriousness, yung intention, the mens rea and the actus reus ay napatunayan or na-establish na nila. But of course, it is still subject to the discretion of the senator judges kung yon ay para sa kanila impeachable offense. But in my humble opinion, yun ay isang impeachable offense. Okay. Okay. Sige po. Mas excited tayo sa next article kasi mga papeles na to, no, Attorney Jen. At Ayan na. kakailanganin namin ng tulong mo dyan. Magkakaalaman. Correct. Oo. Unexplained wealth. Yes. So, Oo. Yes po. kita-kits tayo next week. Bago na schedule natin, pwede pa ba kayo? Kasi umaga na to ngayon. Although ang STL sa gabi pa rin. Sa gabi Oo, pa rin. same Pero pa rin maaga na naman. matatapos yung impeachment. Oo. Naku, wala pong problema basta available. Yes. Okay. Thank you, Attorney Jen. Thank you, Attorney. Salamat, Welcome po. Attorney.